pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kagangers. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagangers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kagangers. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagangers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay.
kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayan. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama sinusunod dito na sa yung Millennial Online TV. Ayan o, magandang gabi, Pilipinas. Oras sa udyat, alas 6:48 po ng gabi, Philippine Standard Time. At syempre po ay sa inyo na ang programang Dalo Barangay. Syempre dito lang sa Millennial Online TV, News and Updates. At syempre po ngayon ay araw ng Sabado, ika-22 na po ng buwan ng Pebrero, taong 2025. Ayan. Alam nyo, nagtataka kayo bakit ngayon lang tayo ulit nakapag-live kasi po ay marami po tayong mga inaasikasong bagay, kaya po medyo hindi po tayo nakakapag live, no? Nakakapag live streaming, no? Talaga ho ganon. Siyempre po mas importante siyempre minsan yung ating ginagawa, kaya pasensya na po tayo minsan, no? Mga kaibigan, ngayon po ay araw ng Sabado at ika-22 po ng taong 2025 ng Pebrero, at siyempre po sa inyo ang programang Dalo Barangay. At siyempre po ngayon po ay siyempre medyo alam natin abala, no? Hindi mo na Dalo Barangay ang ating pupuntahan, yung mga barangay chairman ng mga kagawad, di po muna sila ang ating kausapin. Bagkos ay maglalabas po tayo ng isang talakayan, no? Tinalakay po ng ating admin Corixman ng One Gun Pilipinas, yung pong tungkol sa gunner stock, no? Yung mga gun owners, no? Ito po ay kaugnay doon sa responsibilidad at pananagutan ng isang gun owners, no? Yan po ang ating alamin maya-maya lamang po, no, sa ginawang pagtalakay po ni Corixman, no? Mamaya po ay malalaman nyo. At pwede po kayong magbigay ng inyong suggestion, opinion sa inyong pong mapapanood at mapapakinggan, no? Kasi po alam nyo, merong mga gun owners na talaga namang iba mayabang, minsan naman pagka nakapagdala ng barel, akala mo kung sino na, no? Mamaya malalaman natin kung paano ba dapat, no? Yung iba kasi hindi ho alam yung mga tamang proseso, no? Yan po ang ating itutunglay sa inyo ngayon, kaya makinig po kayo at para may mapulot po yung ating mga gun owners, yung humahawak ng barel, yung nag-iingat po ng barel, malaman nyo, di ba? Hindi po yung basta meron ka ng barel, okay na, di ba? So para malaman nyo rin, no, na kung paano ang paghahawak, pag-iingat ng baril, no? Yung iba ho kasi ewan natin hindi natin malaman kung bakit no, may kayabangan, hindi natin alam bakit, di ba? Yun ang sinasabi natin. Oo. Bueno mga kaibigan, at magandang gabi rin sa ating technical side, si Mr. J. Magandang gabi sa iyo, Mr. J. Kumusta na ba ang schooling, no? Alam nyo, nako talaga namang itong si admin, atong ating technical engineer na si Mr. J, talagang puspusan ang pag-aaral, no? Talaga naman dapat. Paano pagka hindi po siya mag-aaral mabuti, walang mapapala, walang mararating, no?
Kaya tama yung ginagawa ng ating technical engineer. Kaya bukas kung makalawa, ay ito na ho ang boss ko, si Mr. J. No? Kaya pagbutihin mo, Mr. J, at siyempre, inaasahan din ng iyong mga kapatid, ng iyong magulang, na ikaw ay makakapagtapos ng iyong pag-aaral. Kaya sana, pagbutihin mo, no? Huwag yung puro bulakbol. Ha? Hindi, joke lang. Hindi naman ako nagbubulakbol yan ika nga study hard yang si Mr. J. Kaya pagbutihin mo at dalangin namin naman sa iyo ng lahat ng umaasa sa iyo. Siyempre, bukas makalawa, makakakuha ka ng magandang trabaho. Di ba? So, pag nakakuha ka ng magandang trabaho, sigurado na yan. No? Okay, so yung mga kaibigan, at tuloy-tuloy tayo, no? Oras natin na 6:53 na ng gabi, Philippine Standard Time. At yun, para malaman din natin yung iba pa nating mga katropa, no? Lalo na yung gustong magbarel, yung gustong mag-aaral pa lang mag-firing, dapat talaga ito malaman nyo na kaagad. Hindi po yung kung kailan kayo may barel, hindi nyo alam, di ba? Maglabak lang hindi ko sinabi magyayabang, biglang magkakaroon ng problema, so wala kayong alam. Yun ang sinasabi natin, no? Kaya panoorin niyo po itong mabuti at para magkaroon din po kayo ng idea, no? Ng idea kung paano ang tamang paghawak, pag-iingat at responsibilidad ng isang gun owners, no? Yun ang sinasabi natin para naman malaman nyo, no? Iba kasi ewan natin. Ayokong mag-comment, ayokong magsalita, no? Pero kadalasan no kasi wala ganyan ang natin yung ating mga katropa diyan, yung ibang mga gunners natin ewan natin kung bakit, no? So, mas maganda malaman nyo rin, no? At siya nga pala, magandang gabi, no? Kay Barangay Chairman. Teka, ano bang nakalimutan ko yung first name ni Chairman, Teka lang ho, hinahanap ko Hindi ko kasi makita, Dali lang. At hinahanap ko po yung kanyang pangalan dahil kausap ko po ito. Ito po si Kapitan ay Barangay Chairman po ng Barangay Pulo. Diyan po sa may San Rafael, Bulacan, no? At batang-bata po, nasa line of 3 lang. At talaga namang masasabi dahil sinasabi po ng kanyang mga kabarangay na isang dynamic leader, isang dynamic kapitan, no, sa kanila. Itong si Kapitan, ayun, si Cap Marvin Ortega, yan. Alam nyo, teka lang nakita ko na. Yan. Ayan. Okay, so yung mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo, sa ating programa at sa natin, para at least malaman yan. At ayun, sasabi natin, magandang gabi kay Barangay Chairman Marvin Ortega ng Barangay Pulo, no? Barangay Pulo, dyan po sa San Rafael, Bulacan. Ayan, magandang gabi sa iyo, Kap. At salute, alam niyo to si Kapitan Marvin Ortega, masyadong low profile. Mabait po, mabait si Kap, isang low profile na barangay chairman na isang public servant na talaga ng low profile. At magandang gabi sa aking kabatchmate, no? Dati ko rin kapitbahay, no? Si Pole. Tama ba, Pole? Teresita Watt Roque. Ito po ang pagkakaalam ko, medyo malayong kamag-anak namin, sabi ng lola ko, dahil yung si Nanay Rosing, yung kanyang nanay, yun, sila magkaka-jamming nung araw, nung nabubuhay pa sila. Ewan ko, Pole, tanong mo rin sa mga kung alam ko malayong kamag-anak. Okay, sa mga kaibigan, ang gandang gabi, tuloy-tuloy tayo. At siyempre yung magandang gabi kay Barangay Chairman Marvin Ortega ng Barangay Pulo, dyan po sa San Rafael, Bulacan. Baluarte po di Bogs, Biolago. Ayan. Okay mga kaibigan, alas 6:56 na ng gabi, Philippine Standard Time. Kailangan itunghin na natin kaagad, no? Ito pong tinalakay ni Admin Corexman tungkol po doon sa mga responsibilidad at pananagutan ng isang gun owners. Yung may hawak ng baril, yung may nag-iingat ng firearms. Ano ba responsibilidad? Ano ba pananagutan nyo? Ano ba? Siyempre, hindi masasabi na paputok mo o hindi sinasadyang nakapagpaputok ka, nakalabit. Misa may ganun
ano ba ang dapat mong gawin? Ano ang responsibilidad mo? At ano ang iyong pananagutan? So mga kaibigan, pwede kayo mag-comment dyan po sa ating live chat box, no? Pwede kayo magbigay ng opinion nyo para makarating din po sa kinauukulan at maipaliwanag po ng ating admin Corexman ng One Gun Pilipinas. Papaliwanag niya po yan at ito pong ating grupong One Gun Pilipinas ay nationwide po at talaga namang mga dekalidad, no, ang mga namumuno dito sa ating grupo na ito. Mga kaibigan, panoorin po natin. Happy birthday, Ran Bahe ng One Gun Pilipinas, Kamanapan Chapter. Mabuhay ka at lagi kang magpapakabait at huwag mo bigyan ng problema si Mrs. Tom. Happy birthday, Ran Bahe. Siyempre, nandito yung ating tropang 103rd. So, sabay-sabay, happy birthday! 1, 2, 3! Happy birthday, Tol. Thank you. Alright, magandang gabi po. One Gun Pilipinas, no? Ang kapatid natin sa ating grupo, kumusta po kayo, no? Mark Candido, magandang gabi po sir, para One Gun Pilipinas, Bulacan Chapter, yan. So, nakaantabay na yung ating mga kapatid para sa ating pag-uusapan ngayong gabi, no? So, tuloy-tuloy po ang ating guidance, mga kapatid, no? Ayan. Kumusta po, Kuya Oscar, no? Ang retired, no? Na isa ring public servant ang Kuya Oscar de los Reyes, no? Siya ay nasa kanyang retirement na, no? So, salamat dun sa ano, no, sa sponsored na timer, no? Nagamit na namin ni Admin AJ, no? Last time, no? Na-test namin sa field, sa firing range. Maganda naman, no? Salamat, Kuya Oscar de los Reyes. Ayan, ang ating Sir Benjo de la Torre. Magandang gabi. Ang Pastor Eddie Labios. Good evening po. Salamat po sa pag-antabay. Kumusta po ang mga kapatid sa Bicolandia, no? Arman Jr. Abad ng One Gun Pilipinas, Pangasinan. Good evening po. Good evening, good evening. Ganda po yung ating pag-uusapan, mga kapatid, no? Salamat po ng marami sa antabay sa ating programa. Late tayo ng 8 minutes, no? Ayan, at inaayos ko pa yung aking mga gagamitin tomorrow. Alam niyo naman, tayo ay lingkod bayan, ano? At tayo nahahati ang ating oras sa ating public service, pamilya, at ang serbisyo dito sa mga kapatid natin sa One Gun Pilipinas, no? So, yan. Tuloy-tuloy yung ating guidance, no? Para sa atin lahat. Excuse me. Sir Chris Barin ng One Gun Pilipinas, Tarlac Chapter. Magandang gabi po. Sir Jaden Arevalo. Yan, Julius Miguel Saludes ng One Gun Pilipinas, Hong Kong, and Nueva Ecija. Magandang gabi po sa inyo. Salamat sa panonood. So, dumadami na tayo. Si Sir Jeffrey Lagwatan, no? Mabuhay po. Sabi niya, OGP, family. Yan. So, hintayin natin maya-maya ng konti, magsisipasok na yung ating mga kapatid para makapanood sa ating live, no? So, maganda po yung ating topic, no? Sir Elsinor B. Elcano, magandang gabi po, no? Salamat po sa panonood, no? One Gun Pilipinas, Rizal Chapter, yan. Jesus Felix Capule ng One Gun Pilipinas, Bulacan Chapter ito. Si Sir silang mag-asawa ni Ma'am, ano, no? Mila. Mga pioneer natin sa Bulacan ito sila, no? Pioneer ng Bulacan Chapter, ang mga kapatid natin na ito. Art Bustos, si Art yata, Bulacan din ata to si Art, no? So, tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid, ha?
mahalaga na tayo ay nakakapagpaalala palagi. Sabi nga nila, ang gamot daw po sa pagkakalimot ay pagpapaalala, no? So kanina marami tayong na-post na mga mga pangyayari, no, na sana hindi nangyayari, mga kapatid, sa ating mga gun owner. Opo, pero nangyayari because of course, minsan alam nyo, nadadala tayo ng emosyon, nadadala tayo ng bugso ng damdamin, sabi nga nila, no? So kanina pinost natin yung kulungan, oo, dalawa po kasi ang pwede nating puntahan pag tayo ay nagkamali, no? It's either we go to jail o pumunta tayo sa huling hantungan, mga kapatid, pag nagkamali tayo ng gamit ng baril. Pampanga, sir, from Angeles City pala si Sir Art Bustos, no? Oo. So yun, at yan ay ating paalala na huwag magkakamali ang ating mga miyembro dito sa OGP ng desisyon, no? It's all about decision, mga kapatid, sa paggamit ng baril, no? When to shoot or not to shoot. Sabi nga, may mga topic tayo before niya, no? Mga previous topic natin, ganun yung ating tinatakil, yung when to shoot or not to shoot, no? So it's about decision, mga kapatid, no? It's about decision. So, meron na tayong 70 viewers, no? At may 15 comment, mga kapatid. At yan, papasok yung ating mga manunood sa live. Mon Agudjan, magandang gabi po. Sir Manny Hernandez ng Pampanga. Timmy Turner ng One Gun Pilipinas, NCR. Magandang gabi po, mga sir, mga ma'am, no? Anthony Wanillo, magandang gabi din po sa inyo. Salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating mga programa, no? So, ayan, meron na tayong active viewers na 26 eyes. Yan, no? Sir Jun Francisco from One Gun Pilipinas, Italy. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay, no? Sa inyong lingkod at sa One Gun Pilipinas sa suporta po. So, mayroon na tayong 89 na views, no? Ayala Andrew Carmelo ng One Gun Pilipinas, Quezon, yung mga tropa natin yan, kakagraduate lang ng reservist, no? So, yung mga nagtatanong pala dun sa ating mga susunod na batch ng reservist, we will announce soon, no? Kasi papasok na po ng training itong ating mga BCMC 4 Marines, no? Marine reservist natin, they are 60 candidate for reserve members ng Philippine Marine Corps na from One Gun Pilipinas. Victor Ilagan, magandang gabi po, Sir Corix, sabi niya, Sir Corixman. Good evening po, sir. Good evening po. Dolores Kakal Ramos, magandang gabi po, ma'am. Thank you for watching. Salamat sa panonood, no? So, para ilan na ang ating, meron na tayong 89 viewers, 109 viewers to be exact, no? Salamat po, salamat. So, Sir Ayala Carmelo, salamat po sa pagtugon, no? At alam ko parang nagre-recruit pa kaya kayo ng service dyan, no? Tuloy-tuloy lang po tayo, mga kapatid. Sir Anik Don from Cagayan de Oro, good evening po, no? Ma'am Len Bentan, get well soon, ma'am, no? At sana po ay makarecover kayo ng mabilis sa inyong pinagdaraanan. God bless po sa inyo, ma'am, at sa family. Yan. So, dumadami na po ang ating viewers natin ay, to be exact, meron na tayong 109, no? 109. Rolando De Samito, good evening po. So, yeah, nagdadrive daw si Marco, Sir Marco Yu Alday. Siguro, sir, ingat po kayo. Sige, panuorin nyo na lang ang replay, sir, no? So, yan, pwede na tayo siguro magsimula, mga kapatid, no? Ang pag-uusapan natin ngayon ay tinatawag na responsibility and accountability sa gun ownership. Dalawang bagay po, no? Responsibility and accountability. So, ibig sabihin, may responsibilidad po tayo at may pananagutan po tayo, no? So, dalawang bagay po ang lagi nating iisipin, no? Kanina po, meron tayong kapatid from Ilocos Norte, no? At nakita niya yung mga posting, no? At nag-comment siya sa isang post natin doon sa official, natin, FB group. It's about itong, matagal na event na po ito. I think that this was last year, no? Yung
matanda na nagkasa ng baril. There is a commotion, nagduruan yung mga tao, then all of a sudden, nagkasagutan, nagkapalitan ng harsh word, yun, may nanuntok, may bumunot ng baril, mga kapatid, no? So, yan yung mga eksena, classic example, kung saan nag-escalate yung mga, ano, no? Mabuhay, Sir Maghinang President, Maghinang, no? So, balikan natin, at nagsimula, nagbalita ng words, nagkaduruan, nagkasuntukan, ang huli, bumunot na ng baril, no? So, usually, yun yung classic, no? Ayun yung mga tinatawag na classic example, no? Oo. Opo, at doon po talaga bumabagsak. Ayun, tapos na raw yung class 1 and 2, sabi ni Sir ng Army ng BCMT natin. More on civil auxiliary service na po ang tropa. Good. Very good, sir. Very good, sir. Congrats sa mga tropa sa Quezon, no? Saludo po kami sa inyo, no? Very good po. So, ayun, Sir Eli Pekana, magandang gabi po. Salamat po sa suporta. So, yun po, sabi natin kanina, nagsimula yan sa nagkapalitan na salita, nagduruan, nagsuntukan na po, physical, ano na po, no? Physical contact at nagkasa ng baril, no? So, ibig sabihin, instead na ma-de-escalate ang situation, nag-e-escalate po, no? Tumataas po yung tension. People is getting emotional, both sides, no? Left and right, no? Umiinit na yung ulo, nagkakapalitan na po ng pisikalan na, ano, no? Na reaksyon, na response, no? So, doon po natin makikita na kaya umaabot na po sa pagbunot ng baril. At sa iba pa mga sitwasyon po, talagang namaril, no? Ginamit po yung baril, no? Na supposedly po na hindi pa naman talaga kailangan, no? So, yun po yung ano natin, ano, ating panimula ngayong gabi, no? So, big sabihin, pag tayo po ay na-carried away ng ating emotion, tapos ayan na po, sumama dyan, ano po yan parang mixed nut, sabi nga, halo-halong mani yan, no? Yung pride, ego, tapos na-carried away ng emotion, at may baril po kayong dala. So, ayan na po, yung tendency na tinatawag na kayo po ay magkamali ng desisyon na bumunot ng baril, no? So, yan po yung isang classic example na pinost natin kanina, yung, yun na nga po, yung matanda, no, na bumunot ng baril, no? At nagkasa. And luckily, wala naman pong binaril o nabaril sa sitwasyon na yun. Kanya nga lang po, of course, there are consequences, no? Malaki na po yung chance na makasuhan kayo kasi po, once you draw your gun, no? Binunot niya yan, expect po, mayroon pong magpapile ng kaso o reklamo sa inyo, no? So, that is why talaga we do not really, we do not really recommend na kayo po ay basta-basta na lang bubunot ng baril, no? Opo, lalo po sa mga ganitong confrontation. Kasi ang tendency po talaga niyan, kayo po ay makasuhan, no? At magkaroon ng sakit ng ulo. Yan ang iniiwasan natin, mga kapatid, no? Hindi po tayo nagbaril para maghanap ng problema, mga kapatid ko, no? Sir Di Marmar, magandang gabi po. Thank you for watching, no? Salamat po sa panonood. So, there are a lot of incident, no? When we talk of responsibility and accountability, ito po yung malalim na, malalim na halaga nitong pagtuturo dito sa One Gun Pilipinas. Kasi po, sa totoo lang, madali na pong mag-LTAP, no? Napakadaling mag-LTAP, no? So, sabi nga ni Rab do sa huling live natin, you just comply with the requirements, makakabili po kayo ng baril, no? At I'm always mentioning, mga kapatid, lagi kong binabanggit ito, sa Southeast Asian countries, dito sa mga neighboring countries natin sa Southeast Asia, sa tingin ko po, tayo na po yung may pinakamaluwag na batas, no? Compare to yung ating Malaysia, yung ating Japan, no? Yung some part of itong mga neighboring country natin, Taiwan, di ba? Pag titignan nyo po yan, kung pag-aaralan ninyo, mga kapatid, mas maluwag po dito sa atin kasi yung ownership po dito talagang hindi naman po exclusive lang sa mga
military and law enforcement, no, compare sa mga country na ito katulad ng Japan po, no. Kaya nga po noon, pag may mga bisita kami nga po, very excited po silang pumuputok, mga kapatid, no. Kasi talagang madalas daw ang hawak nila ron, airsoft, no, replica, no. Opo, pag nandito rin sa Pilipinas, talagang they took advantage po na makapunta sila sa firing range at makapagpaputok ng baril, mga kapatid. So, yan. But of course, ayan, syempre may luwag mga kapatid, no? Kahit baga, nakaka-acquire naman tayong mga sibilyan, no? Basta may LTAP tayo at ayan, sabi nga, biruan ng iba, basta may pambili ka. Makakabili po kayo, no? Opo. So, we are talking of the, yung ating capability, yung ating financial capability to purchase firearm, no? Of course, no? At sabi ko pa rin nga palagi, hindi naman po, hindi pa rin po maiiwan dyan yung mga taong hindi po masyadong nakakaangat sa buhay kasi there are a lot of firearms po na sabihin natin affordable, but sabi ko nga affordable and reliable, no? Kaya madalas po dito may mga recommendation tayo sa member ng mga baril, no? Pag ang tatanong sila, sir, ano bang baril ang maganda? Sir, na kaya ng budget ko. So we recommend po ito mga baril na sa tingin nating mura pero reliable at naman po maaasahan, mga kapatid. So, ang difference na lang siguro ng mayaman at mahirap dito sa gun ownership sa Pilipinas is yung maka-purchase po sila ng yung baril na yung mamahalin ba o nasa affordable level na price na baril, no? Doon na lang po, pero it's the same, no? Kahit sabihin mong may 100,000 siyang baril, ikaw ay may tagbe 20 mil na baril. Firearm pa rin po yun, mga kapatid. It's no difference with a mumurahing Lirelo at Rolex, no? Po, nakasuot tayo ng Seiko tapos naka-Rolex po yung kaibigan natin, pares po it tells time, no? Nagsasabi pa rin pa naman siya ng oras. Magkaiba man po mas yung brand o yung price tag, it's the same. It tells the same time, mga kapatid, no? Yung ganun pa rin yung oras, no? So, John Rick Kadtong Mahor, magandang gabi po. Sir Roch Ebmi, magandang gabi from Qatar. Ronald Hebrio Kidip, magandang gabi po sa inyo. So katulad ng mga kapatid natin dito na bumili ng Armscore and yun, papagandahin, no? At spend money to for the aesthetic at saka konting mga modification that would enhance the shooting nito. Opo, capability, no? So, ganun po ang ating rito ginagawa sa One Gun Pilipinas. So, now, the very important thing to consider po na lagi namin sabi rito, yung karakter po ng tao, no? Yung karakter, yung attitude, no? So, it's not about purchasing firearm, no? Hindi lang po yung tayo ay bumibili ng baril, no? At gusto natin, no? Dapat kung may kaakibat po yan na responsibilidad at pananagutan, no? Opo. Responsibility and accountability. Magkaibang bagay po yung dalawa na yun, no? O tayo po ay may responsibilidad, tayo ay may pananagutan. Sabi nga po nila. So, pag-usapan natin muna, no, yung pananagutan, So, ay yung responsibilidad, no? So bilang gun owner, ano ang una nating responsibilidad, no? Pag tayo ay may baril na, no? I-define muna natin yung responsibility, mga kapatid, no? Medyo pag-aralan natin para makita natin yung diferensya, no? Responsibility. Tignan natin sa Google, no? Maganda po, Sir Dugski Nins, ha? Thank you po. Madalas na po ang inyong panunood. Maraming salamat po, no? Responsibility, no? Paunahawa natin kung ano ba ang responsibility. Isang magandang definition na nakita ko dito sa Oxford, no? Sabi niya, the state of fact of having a duty to deal with something or having control over someone, no? Sabi niya, no? So, yan, control over someone, no? Responsibility, no? Now, bakit maganda tong maganda tong definition na to na the state of fact of having a duty to deal with something or having control over someone, no? Or over something.
firearm is something, dahil yan ay bagay, no? So, ibig sabihin, unang-una sa responsibility po, ilagay natin dito yung paano natin mini-maintain yung firearm, no? Opo, paano natin mini-maintain, something to deal with, meron tayong control dun sa bagay na ito, yung firearm, no? So, yan, pasensya na po. Like for instance po, meron tayong mga baril, ito, pakita ko po sa inyo yung ating 1911. So, ano ang una nating responsibility po sa baril na ito, no? So, isa ating firearm. Una po, responsibilidad din natin itong i-maintain, no? Meaning, ililinisin, titignan yung kondisyon kung maayos. So, after which, maintenance, no? So, we need to put it in a place wherein talagang tayo lang ang may access, mga kapatid. So, yan po ay isa sa mahalagang responsibility. So, meaning, we have control over this firearm. Ito ay atin Ito ay nakapangalan sa atin, no? Ito po ay nakarehistro under our name, no? So, the sole responsibility of having this firearm registered under our name, maintenance at saka safekeeping, mga kapatid, no? So, paano ba natin ito mapapanatiling maayos, nagpa-function at panatilihin natin itong nasa ating control. So, meaning ating control, as much as possible, tayo lang po ang may access sa mga baril natin. Dahil ang responsibilidad po nito ay nasa atin, no? Kaya nga po, there was incident na yung baril nyo, ginamit sa suicide. Halimbawa po, no, ginamit sa pagpapakamatay, no, ng kapatid nyo o nung sino mang kasama nyo sa bahay, no? Automatic po, meron po kayong doon, pananagutan na, accountability, no? Kasi, you fail to attend, you fail to deal with your responsibility with this firearm, no? So, meaning, yun po ang una yung responsibilidad niya, no? Pagkakuha ng baril, maintenance, tsaka safekeeping, no? So, it should be placed in an area or a place wherein ikayo lang po talaga ang dapat may access. Kasi po, pag na-access ng ibang tao yan at nagamit po yan, there comes accountability po. Yan na, papasok na yung accountability, no? So, ando na po yung pananagutan, bakit napunta sa kanya ang baril? Bakit nagamit niya ang baril? Na supposedly ikaw lang po ang gagamit, no? Opo. So, Gidspain Oslek, magandang gabi po, no? Dexter L. Mendoza at Eduardo de Guzman Cristobal, magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa panonood, no? So, dyan na po pumapasok yung mga tinatawag nating mga accountability natin sa firearm, no? So, maliwanag yan, mga kapatid, ha? At yan po yung mga unang responsibilidad natin sa baril, no? At syempre, yung pagpaparehistro po ng baril, mga kapatid. Ito mga baril natin, syempre may registration ito at nag-expire po ang ating registration. The same is true with our LTAP. Yung ating LTAP po ay nag-expire din. So, sa gun ownership, so, it's a no-no. Hindi po dapat nag-expire ang ating mga LTAP at firearm registration. Last time po, may kaibigan tayo, that was January, no? Kwentuhan kami, no? Sabi ko sa kanya, tungkol sa registration, sabi ko nga, 6 months before, pwede na po kayong, pwede na kayong mag-renew dahil nag-a-abroad po itong tao, no? Sabi niya, sir, okay naman ako, updated ako lahat, sabi niya. So, pero nung pagkasabi kong updated, pagkasabi niyang updated daw naman siya lahat, parang na-curious siya, binuksan niya yung kanyang chinek niya yung kanyang mga card. Oo, yung LTAP hindi naman kasi 10 years. So pag-check niya, alam niyo po ba, expire na yung yung buwan mismo na yon, pa-expire na yung PTC4 niya kasi meron siyang 5 baril eh. In my case, ganun din po, marami rin akong PTC kaya from time to time dapat talagang memorize natin yung expiration. So, nung pagbukas niya nung kanyang mga cards, meron siyang katulad nung sa akin eh. Ganito po yung lalagyan ng aking no?
Sa case ko po mga kapatid, ito po yung ginagawa ko, no? Ito, na matatawa kayo. Ito lang, parang napaka-bulky na nung wallet ko because of this, no? Andito po lahat. Yung mga baril na kinikerry ko po, nandito po lahat ng PTC at firearm register. Binalot ko po ng ano, no? Plastic yan. Nandyan kaya kumakapal po yung wallet dahil po dito, no? Hindi po kumakapal dahil sa pera, dahil sa card. So ito makikita po ninyo, ipapakita ko sa inyo. Binabalot ko po ng ganyan kasi pag nabasa yung wallet, mababasa ang card, no? So to preserve it, nilagyan ko niyan, no? So ito po ang aking ano, no? Firearm registration card, no? So kaya ko po dinadala itong mga baril lang po na ito, dinadala ko yung card. Yan po yung aking mga firearm registration. So yan. So itong mga baril po na madalas kong dinadala ko po sa wallet yung card. 1 2 3 4, 5, and 6. No? So, 6 na. Pag yung baril po na paborito kong dalhin, yan po, dinadala ko lahat ng card. No? Pati yung kanilang PTC po. 1, ito, yung LTAP pala. No? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. No? So, pag paborito nating dalhin na baril, dala natin lagi yung mga PTC at FA registration together with the LTAP. So, pagdating naman doon sa issued firearm, ito naman po yung MR ng aking Beretta. No? So, dala-dala po natin yan. So, ganyan lang po yung MR ng baril ng issued natin, firearm natin. Ganyan lang po itsura niyan. So, naka-indicate po dyan yung details ng baril. Hindi ko po pwedeng kasing pabasa. This is confidential po itong aming MO. No? So, yan, hindi ko mailapit sa inyo. Pero yan lang po ang itsura ng MR ng issued firearm natin. Ito yung MO ng aking Beretta, no? So, dala-dala ko po lahat yan magkakasama dito. We need to organize it, mga kapatid, no? Kasama ron dito sa ating plastic. Lalagyan na nakalagay dito sa ating wallet. So, ganyan po, no? Para po hindi kayo mamaya, nakalimutan nyo pala. Halimbawa, marami kayong baril. Much better yung mga baril yung may PTC. Dalhin nyo na rin po yung card, no? At nasa sa inyo kung gayahin nyo itong ginagawa ko na to na nakasave talaga siya na hindi mababasa para ma-preserve yung card, no? Kasi minsan na nagmomotor tayo, mabasa tayo ng ulan, mabasa yung mga cards natin, no? Good evening po, Sir Mark Anthony, no? So, nangyari doon sa kaibigan natin last December, kakwentuhan natin, yung isang PTC po niya ay expire na pala, no? So, hindi niya alam na baka susunod na buwan, susunod na mga araw, expire na yung baril, dala-dala pa niya, no? Expire na yung PTC. Yun po ang problema. Hindi nyo po pwedeng ikatwiran na, Sir, nagpasensya na kayo, nakalimutan ko, pa-expired na pala yung PTC ko, hindi ko na-check. So, ang validity po nun, tinitingnan doon yung petsa, tapos against do sa kailan nyo siya nagamit, no? Kung ang validity ay December 10, nagamit yung 11, 12 onwards, patay na po kayo. Sabit na kayo. Expired na po yun, no? So, it is better for us to always check yung ating mga cards. Lalo na po pag marami kayong baril, no? Opo, mamaya nawala na sa isip ninyo, no? Na may expire na pala kayo. Lalo yung mga PTC po. Kasi po yung PTC, you're carrying your firearm outside residence, no? At pag ginagamit po ninyo, problema po yan dahil expire na pala kayo. Magandang gabi, Sir Francis Bangaya, no? So, kasama yan sa mga responsibility natin, ano, yung mga registration, update ng registration, at yung, of course, katulad din yung permit to carry. Kasi, sabi ko nga po, another special privilege po kasi ang permit to carry, no? Opo, special privilege po yan. Bukod pa puro sa LTAP, ay doon sa firearm registration ninyo. Opo. So, thank you for watching, kapatid na Tads Daily. Magandang gabi po. So, sana malinaw po, no? Yan yung mga pangunahing responsibility ng gun owner, no? Yung to safe keep the firearm, yung maintenance, no? At yung tawag natin yung updating of our mga documentary repertorial requirements, sabi ng RA 10591. Yan po yung repertorial requirements, mga kapatid. So, bear in mind yung ating mga responsibility, mga primary responsibility in gun ownership, no? Mahalaga po yan. We should always bear it in our mind, no?
Thank you Sir Tads Deli, Brad Tads, sa mga kapatid natin sa OGP USA tsaka OF. Team Timba, yung ating Spice Girls, yung Team Hindi Babaero, magandang gabi sa inyo. Salamat po sa panonood, no? Yung mga kapatid natin sa OFW Worldwide, sa ating advocacy sa Fixing a Home and Fixing the Man. So yan, ang kapatid na Tads Daily ay kasama natin sa ating mga moral recovery at character development program para sa mga member sa One Gun Pilipinas, no? Salamat tol, Tads ng One Gun Pilipinas USA. Yan. Sir Jong na lang, magandang gabi po. OGP Nueva Ecija. Magandang gabi, sir. Yes, Admin Press AJ, no? At we're going back to our yung ating regular programming, no? Itong ating continuous live program for our OGP Traed, no? Oh. At kanina, ayun na nga, at nababanggit natin itong napapanahon na topic na responsibility and accountability. Noon pa man, nung magsimula po kami ng Admin AJ dito sa OGP, sabi namin, it's not about the skill and knowledge sa batas, no? At ang kailangan ng isang gun owner. Naniniwala po kami yung kanyang, yung the whole ng tao, yung kanyang the whole passion, no? Yung ibig sabihin, yung buong pagkatao po ang kailangan nating i-address, no? Yung ating attitude, yung personality and character, no? So, ito po yung pinakamahirap na part nitong Traed. Oo. Pero alam niyo po, sa experiences ng mga member natin na nagkikwento na sa awa ng Panginoong Diyos, mga kapatid, yung mga turo naman natin dito na gamit nila sa totoong buhay, no? Sa Real McCoy, kung tawagin natin. Na-apply nila. Katulad last night, kausap ko si Sir Marco Yu Alday, no? So, hindi ko na ikikwento, pero malamang interviewin natin siya rito, ipakikwento natin yung incident, no? Talagang inavoid niya gumamit ng baril at sinunod po niya yung ating mga procedures na itinuturo before na bago tayo dumating sa point na gumamit ng baril. We exhaust our all means and possible means na pwedeng gawin bago tayo humantong sa paggamit ng baril. Lagi pong may mga may mga pwede tayong gawin. We should need to exhaust all means necessary, no? Bago po tayo gumamit ng baril. Again, sa una pa lang na mga pagkakataon, tinuturo namin sa OGP na ang baril. As a standard teaching po ito, hindi lang kami nagtuturo na sinasabi natin, ang baril ay final option, last recourse. No? Diba? Final, last recourse, or last option. No? Ibig sabihin, pag wala na po talaga kayong maibang ma-exhaust na means to de-escalate, to verbally contain a situation, yun na po. That's the time, no? Hindi naman namin sinabing huwag kayong gumamit ng baril kasi mamaya may baril pala at nalagay na talaga sa totoong peligro at panganib ang inyong buhay. You have that right for to self-defense, mga kapatid. But again, we discourage po na kayo ay talagang pumasok sa ganong sitwasyon kasi there are consequences, mga kapatid. There are consequences na hindi natin talaga magugustuhan. Opo, kaya last recourse, mga kapatid. Last recourse and final option, no? Sir Jun Francisco, yan. Okay lang po ba magkaiba address ng LTAP at firearm registration ko, sir? Or as long as po nandoon sa secondary address naman ninyo, okay lang po yan, no? Okay lang po yan, no? Kasi mayroong primary and secondary address naman tayo. Basta po nandoon yun sa LTAP nyo, okay lang po yun, kapatid. Okay lang po yun. So ako po, nakapag-change address na ako, kaya wala na po akong worry, no? Yung aking address sa Santa Cruz ay nailipat ko na po dito sa Quezon City from Santa Cruz, Manila. So ang bilis po, no? Hindi po naman ganun kahirap mag-change address. Kaya mga kababayan ko, kayong mga nakalipat na po sa ibang residence, please comply po para wala po tayong agam-agam, no? Opo, para wala tayong iniisip, mga kapatid. Good evening po, Sir Jello Preconcilio, no? Magandang gabi sa ating lahat. So, yun po yung mga unang responsibilidad natin, no? Yung mga primary responsibility natin sa baril na wag po nating kakalimutan, mga kapatid, no? So, napakahalaga, no? Uulitin ko po yung maintenance ng baril,
At pangalawa po yung pagse-safe keep, no? Yung accessibility ng baril. Ang tandaan po ninyo, ang baril ninyo, kung kanino nakapangalan, yun lang po ang dapat gumamit, no? Pero kung firing range, okay naman ninyong ipahirang with the supervision po ninyo ng may-ari at kung maaari, may mga range officer po sa range na nagmo-monitor po sa inyong mga ginagawang shooting activity, no? And of course, third, yung sinasabi natin, yung mga registration yan, no? Yung mga repertorial requirements that needs to be complied with under RA 10591, mga kapatid. So, pagsunod pa rin po sa regulasyon po ng ating batas, no? Yung FAA registration ko, sir, nandun naman yung baril ko. Yung LTAP ko lang kasi naka-address pa sa bahay namin ng parents ko. Gawin po ninyo secondary address yun, sir. To be safe, no? To be safe. Gawin po yung secondary address. Kung gusto nyong ilagak doon ang baril ninyo, no? Ganun lang po. Primary and secondary address. So, dumadami ang ating viewers, mga kapatid, no? Salamat po sa patuloy na pagsubaybay, no? Sa inyong meron na tayong 388 na nanonood. Salamat po. Maraming salamat. So now, yun po muna yung ating mga pangunahing responsibilidad. Sana po ay naintindihan po ninyo yung ating ating tinuturo ngayong gabi, no? So, pupunta tayo sa accountability na, no? Ano ba yung accountability natin? Yung tinatawag na accountability. But first, of course, sabi nga natin, parang kami ni Tads Daily, no? Pag kami ay nagtatapik, first we go to definitions, no? Para mas maintindihan natin ng mabuti. So, ang sabi ni Oxford, ito magkasama rin, no? Kasi magkakalapit po ang ibig sabihin ng responsibility and accountability po, no? The fact of or condition of being accountable and the fact of being accountable on responsibility. The lack of accountability has corroded public respect. Ayan na. Ibig sabihin, pananagutan na, no? Papasok na tayo sa pananagutan, no? So, hanapin natin sa simple words what is accountability, no? So, accountability means showing and setting out to accomplish things you said you do. Yan. Sabi niya, no? So, ibig sabihin, ito po yung pananagutan yan sa bagay na ginagawa mo o sinasabi mo, no? In firearm ownership naman, ang accountability natin dito, pag nagamit na natin yung pananagutan natin sa batas, ang dapat nating maintindihan, no? So, another meaning, no? Ito, pabigyan pa natin. Accountability is a noun that describes accepting responsibility. Ayun na po. Once po na tayo ay nag-purchase na ng baril at tayo ay nag-own na. Kanina, inuna natin yung responsibility, diba? Pag-aari natin ito. At meron tayong responsibilidad na i-maintain, i-safe keep sa lugar na kung saan tayo lang ang may access, at registration, license to own and possess, tinatawag na documentary or repertorial requirements with gun ownership, kinumplay mo na lahat, no? So, tinanggap mo po yung responsibilidad. Kaakibat po ng pagtanggap ng responsibilidad sa pag-aari ng baril, yung tinatawag na pong accountability. Tinanggap mo yung responsibilidad, ikaw po ay mananagot na dun sa responsibilidad. So, sana po, naiintindihan na ninyo. Papasok na tayo ngayon. Babalik tayo na naman doon sa tatlo na kaninang tinuturo ko, no? So, may responsibilidad po tayong i-maintain, no? Yung baril, no? So, meaning, pag ito po ay pumutok at nag-malfunction nito, tayo po ang may pananagutan, may kasalanan doon. So, meaning, hindi po natin ikinondisyon ng ayos yung baril, no? Mga kapatid, no? So, nagkaroon ng accidental discharge kasi hindi mo chinek, pumutok siya. Sabi nga natin, minsan alam nyo, katulad nitong baril natin, itong 1911, no? Pinagamit mo sa tao, nag-hammer drop na pala to, no? May problema na siya, biglang bumagsak ang hammer, pumutok.
nakatama ng tao, you're accountable, mga kapatid. May pananagutan kayo doon, no? May pananagutan po kayo doon. No? So, hindi nyo na properly maintain yung firearm, no? Hindi nyo po pwedeng sabing aksidente yun kasi po, hindi nyo na-maintain ng maayos yung baril. So, susunod, no? Sabi natin kanina, accessibility, no? Yung pagse-safe keep nitong baril ninyo. So, sabi ko po kanina, ang may access lang dapat ng baril ay kayo lang po kung kanino yan nakarehistro, kanino nakapangalan. So, naging hindi po kayo maingat, no? Kung saan-saan lang ninyo nilagay. So, nakita ng boy nyo sa bahay yung baril nyo, no? Nag-commit ng suicide po yung boy o yung tauhan nyo sa property nyo. Ginamit po yung baril nyo, nagpakamatay, no? Ang tanong, may accountability ba? May pananagutan ba si gun owner? Dahil hindi naman siya ang bumaril dun sa kanyang tauhan, yung kanyang boy dun sa property niya, kung di. Ginamit lang yung baril para magpakamatay. Ginamit yung baril niya. So, ang tanong, may pananagutan po ba yung may-ari ng baril? Si Mr. Juan de la Cruz na gun owner? Meron po, mga kapatid. Meron po. May accountability po kayo. Kasi kanina, pinaliliwanag nga natin, tinanggap niyo yung responsibilidad, no? Sabi ko, ang responsibilidad mo, dapat yung baril, i-safe keep mo ito, yung lugar na ikaw lang ang may access, ikaw lang ang nakakaalam at ikaw lang ang makakagamit, no? Kasi nga, under your name. At itong boy mo, nagpakamatay siya gamit yung baril mo. So, there will be accountability, no? There will be accountability, no? Sana po maliwanag, no, mga kapatid, no? Nakikita niyo po, iisa lang yung tinatakbuhan ng aking explanation, mga kapatid. Sa responsibility and accountability. Kung ano po yung pinaliliwanag ko rin sa responsibility, pinapasok ko na ngayon yung accountability, yung pananagutan, mga kapatid. So, ang pangalawa nating sinabi ngayon, ang baril mo ay dapat nasa lugar lang ng ikaw ang may access dahil ito ay nakapangalan sa inyo. Ginamit ito ng tauhan nyo at nagpakamatay, kahit hindi po kayo ang bumaril, baril nyo ang ginamit, may pananagutan po kayo, mga kapatid. When you accept the responsibility of gun ownership, you also accept the accountability, yung pananagutan. Pagtanggap ng responsibilidad, kasama po ng pagtanggap ang pananagutan. Sana po maliwanag, no? Magtanong po kayo kung malabo yung paliwanag natin. Magkasama po yan, hindi yan magkahiwalay, mga kapatid. Huh? Pangatlong instance, sana naggagalaw na tayo sa pangatlo para mabilis po yung ating flow, no? Wala na po bang tanong, mga kapatid? Baka may gustong magtanong kung naguguluhan kayo sa paliwanag ko, no? Pwede pong magtanong, mga kapatid. So, bigyan ko po kayo ng ilang segundo para magtanong, no? Ganun po, mga kapatid, ha? Pag tinanggap nyo po yung responsibility, tinatanggap nyo rin po yung accountability, mga kapatid. Magandang gabi, Sir Benji Greenberg, no? Magandang gabi po. Sana si Sir Phil Anthony nanonood, no? Kasi pinag-uusapan na natin dito responsibility and accountability, no? Yan po yung kaninang tanong niya, no? Opo. So, kung wala na pong tanong, pupunta tayo sa pangatlo na naman nating pinag-uusapan, yung tinatawag na compliance with the repertorial requirements under R10, RA 10591. Yan, pangatlo na raw, sabi ni Sir Unda Jake, no? Yan, excited na siya, no? So, sa pangatlo naman po, dahil tinanggap mo yung responsibilidad ng gun ownership, tinanggap mo na rin yung accountability. Dahil kayo po ay gun owner, meron pong repertorial requirements, yung pong LTAP and yung inyong pagre-renew ng inyong registration. Kailangan po, ano yan, i-comply natin. Tugunan natin yan, mga kapatid, sa madaling salita. Dahil, ayan na nga po, kapag hindi kayo nag-renew ng firearm registration nyo, of course po, yan ay napaso. Wala na po kayong pribileyo para itago yan sa mga bahay nyo. So,
Kaya nga po may mga offline katok tayo, no? Meaning kapag expire na yung baril nyo, surrender po muna yan sa mga nearest police station na nakakasakop sa area nyo. Kasi po yan ay pananagutan yung i-renew, no? Uulitin ko mga kapatid, tinanggap nyo yung responsibilidad ng gun ownership, may pananagutan po kayo na kayo ay mag-renew, mag-update ng inyong mga requirements, no? I-renew po ang inyong LTAP at ang inyong firearm registration. Hindi po pwedeng isa dyan ay expired, no? Kailangan nyo pong i-renew yan. Otherwise, ipapasurrender po for the meantime ang inyong mga baril sa mga police station, mga kapatid, na malapit sa nakakasakop sa inyong area. Uulitin ko po, mga kapatid. Once you accept the responsibility of gun ownership, kasama po na i-maintain yung updated ang inyong mga papeles, ang mga dokumento, including LTAP and FA registration. Kung PTC naman, di kayo nagkikerry, it's not mandatory kung hindi naman kayo lagi nagdadala. Kahit hindi nyo po i-renew yung PTC kasi hindi naman po kayo talaga nagkikerry everyday. Po, no, at, we have to always remind to our kung wala nang tanong at may pasok pa po ang inyong lingkod bukas at ako'y maaga pa, may bilang lingkod bayan, alam niyo naman may trabaho tayo at thank you for all the viewers na nanood ngayong gabi, nag-participate, nanood. Sana po nakinabang kayo sa ating live, no? Magandang gabi po sa ating lahat, no? To God be all the glory. One Gun Pilipinas, together we care. Mag-iingat po tayo palagi. Salamat po. Okay, so yun mga kaibigan, napakinggan natin, napanood natin yung pong pagtalakay na ginawa po ni Admin Corixman ng One Gun Pilipinas tungkol po sa mga responsibilidad at pananagutan ng isang gun owner. No? So malinaw po, no? Halimbawa, kung may PTC ka o LTAP ka, nakapangalan sa'yo, pero ginamit, halimbawa, kinuha ng relatives mo, tapos ginamit sa pagsuswisay, nagbarel. So may responsibilidad ka dahil sa'yo nakapangalan. Kaya po talaga ang firearms, hindi po talaga yan kung saan nilalagay o ipinahihiram, etc. whatsoever dahil sa atin po nakapangalan yan. Yung mga legal na may mga hawak na firearms. Pero yung hindi, hindi naman nag-LTAP yan, hindi naman nag-permit to carry na PTC. No? So malinaw mga kaibigan, at least inisa-isa po ni Admin Corixman ang responsibilidad ng bawat isang gun owners, no, na at kapag ikaw ay mayroong baril, no, at yung responsibilidad at pananagutan. Bueno mga kaibigan, kung pasamantala, no, sa oras na alas 7:45 po ng gabi, Philippine Standard Time, ay magpapalam po muna tayo pasamantala, at magbabalik po tayo muli bukas kung makakabalik tayo, no, depende sa ating mga agila sa bagong milenyo. At yun mga kaibigan ay sana po may napulot po tayong aral sa ginawa pong pagtalakay ni Admin Corixman dito sa ating programa Dalaw Barangay sa pagtalakay sa responsibilidad at pananagutan ng isang gun owner. Muli, ako po yung naging kasama, naging katropa dito po at naging kabarangay dito po sa Millennial Online TV News and Updates, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. At teka nga pala, bago tayo magtapos, mga kaibigan, batiin ko muna, no? Ito pong apo, no, ng ating kabatchmate na kamag-anak pa, no, na si Teresita Watroque, yung pong kanyang apo, na si Adolfo Terence Efo. Yan, magandang gabi sa iyo, Adolfo Terence Efo. Yan, good evening, at mag-aral kang mabuti. Huwag mong pasasakitin ang ulo ng iyong lola, yung lola Polly mo, huwag mong pasasakitin ang ulo niya, susunod ka lagi, maganda yung yung bata ay masunurin sa magulang at sa lola. Okay? At sa lahat po na sumabaybay, sina Teng Lamo at sina Michael Domingo at iba pa, no? Sino pa ba? Tingnan natin. Yan, sina Michael Domingo, Nel Briones, Julius Miguel Saludes. Magandang gabi sa iyo, no? At siyempre yung aking kabatchmate din, si Ramil Chanco, ang ating kasamang retired policeman ng Malabon City Police Station. Muli ako yung naging kasama, naging katropa, naging kabarangay,
Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayin. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez dito na sa New Millennial Online TV. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba intinang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Shoutout dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys sa mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye! Hi, this is Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.